Assalatu wassalam ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga kapatid sa Islam, andito naman po tayo para magbigay ng Islamikong pagpapayo. Ito ay patungkol sa tafsir sa surah Al-Hadid. Ang hadid po, mga kapatid sa Islam, bakal. Kaya ang sura na ito ay ibinaba sa Madina. Ibig sabihin, ang madani, ang ang aklat na ito, ang Quran na ito. Kaya napakaganda kasi isa sa mga nagpapalakas ng pananampalataya sa mga mananampalataya. Kaya pangbungad na sa sinabi ng sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sabbahalillahi ma fi a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, Sabbahalillahi ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, mga kapatid, nagluluwalhati para kay Allah ang anumang nasa mga kalangitan at kalupaan, at siya ang makapangyarihan na marunong. Sa pagkasabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, mga kapatid, na merong nagluluwalhati kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maraming nagluluwalhati na mga nilikha, ang nasa mga kalangitan, nasa kalupaan. Kaya pagkagamit dito, samawat, mga kapatid, mga kalangitan. Kasi nga, alam naman natin, kalangitan, merong 7 kalangitan. Kaya lahat po yan, mga kapatid, na sa loob dyan. May mga anghel, mga ibang nilalang na hindi natin nakikita, hindi natin nalalaman. Sinasabi nating alien, wala tayong alam dyan. Huwag tayong magbigay ng mga haka-haka. Kaya dahil doon, sinabi doon na mga anumang nasa mga kalangitan at kalupaan. Allah, parang nagpapakita na siya talaga ang nagmamay-ari sa lahat ng mga nilikha. Kaya nagluluwalhati po yan kay Allah Subhanahu wa Ta'ala, lahat, mga kapatid. Siya lamang ang isa sa mga siya lang ang karapat-dapat sa pagluluwalhati. Hindi tayo nagluluwalhati sa mga Diyos-Diyosan kasi nga wala namang yang mga huwad po yan sila. Doon lamang tayo kay Allah. Kaya sinasabi dito, lillah, para lamang kay Allah. Kaya yan, isa sa mga pinamagandang sinabi dito, para lamang kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. At alam naman natin may mga ibang nilikha na hindi natin alam ang kanilang mga pagluluwalhati. Pagkos tayo, pinapaniwalaan lamang natin sila. Kasi nga ito ang mga katulad dito sa sinabi ng Allah, la tafkahuna tasbihahum innahu kan haliman gafura. Sinabi dito na ngunit hindi ninyo nauunawaan o naiintindi ang kanilang pagluluwalhati. Kaya hindi natin nauunawaan. Bagkus ang ating wika, yun lang ang ating alam. Kung may alam ka sa Tagalog, may alam ka sa English, yun lang ang ating alam. Pero wika ng mga ibang nilalang, hindi natin yan alam. Kaya yan, isa sa mga pagpapatunay yun na may mga ibang nilalang, mga kapatid. Nagluluwalhati, may busis sila, nagsasalita rin sila. Ang bato o anumang mga pero hindi natin sila nauunawaan o hindi natin naririnig. Ang Allah na lamang ang nakakaalam dahil dyan. Kaya ang kasunod doon, mga kapatid, lahu mulkus samawati wal ard yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli shay'in qadir. Sinabi dito, mga kapatid, sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, sa Kanya ang kaharian ng mga langit at lupa. Tingnan nyo, ang Allah, mga kapatid, siya ang may-ari sa lahat ng nasa kalangitan at kalupaan. Siya lamang, kasi nga nagpapatunay na siya talaga ang karapat-dapat na sambahin. Kasi nasa Kanya lahat-lahat. Kaya kung mag-angkin ka lang dito sa mundo, walang problema. Pero hindi ibig sabihin kapag inangkin mo, sa iyo na yung kaagad.
Hindi. Kasi nga, namamatay po tayo. Kung mamatay ka, sino na lang yan? Ibibigay din yan sa mga anak mo o sa lahi mo. Pero si Allah subhanahu wa ta'ala, siya ang buhay na nananatili. Na hindi talaga makukuha ang kanyang kaharian. Kaya yan, isa sa mga katangian po ito ng pagka-Diyos ng Allah subhanahu wa ta'ala. Na siya lamang ang nagmamay-ari ng kaharian ng mga langit at lupa. Tapos ano pa? Bumubuhay at pumapatay. Yun ang isa sa mga katangian niya ng Diyos. Na siyang pumapatay at siyang bumubuhay. Ang iba kasi ganun mag-isip kapag bumubuhay, meron ng isang si Namrud. Nagmalaki siya. Siya, kaya niya rin yan. Tinawag niya ang sundalo niya, dalhin isang alipin. At pinalaya niya, sabi niya, binuhay ko siya. Tapos ang isa naman, sinabi niya na natulan niya ng kamatayan. Sabi, pinatay ko siya. Kaya yun ang iba, pag-iisip nila, subhanallah, sa atin, ang mga Muslim, napakalinaw talaga na si Allah subhanahu wa ta'ala, siya lamang ang bumubuhay at pumapatay. Kaya wag mong sisihin talaga si Allah subhanahu wa ta'ala kapag kinuha ang isang mahal mo sa buhay. Wagkos, hindi natin alam, baka meron palang magandang maidulot yan ang pagkawala ng iyong mahal sa buhay. Minsan kasi iba natututo, ang iba naman naging mahusay, ang iba naman naging marunong kasi wala na siyang sinasandalan. Bagkos sa kanyang sariling sikap na lang siya umaasa. Kaya ganun ang hikman ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya kung ang Diyos mo bumubuhay at pumapatay, ay maunawaan mo talaga ang buhay, kapatid. Tapos ito pa, siya sa lahat ng bagay ay may kakayahan. Ito palang patunay pala, kasi nga siya lahat ng kaya niya. Kasi yung iba nagdoktor na, nag-high-tech na, pinagmamalaki talaga nila, kaya namin bumuhay ng patay, subhanallah. Meron nga doon sa isang dokumentary, pinutol nilang ulo ng aso, tapos nilagyan nila ng oxygen, gumagalaw ang ulo ng aso. Tapos binalik pa nila sa katawan ng aso. Pinagmayayabang na nila yun, na sila magaling na, subhanallah. Hindi dapat yun kasi nga ang katangian ni Allah subhanahu wa ta'ala sa kanya lamang yan. Kaya siya sa lahat ng bagay ay may kakayahan. Kakayang-kaya ng Allah subhanahu wa ta'ala lahat ng bagay, mga kapatid. Kaya yun isa sa mga ating pinapaniwalaan yun. Tapos sabi niya dito, wal awwalu wal akhir wal dhahir wal batin wa huwa bikulli shay'in alim. Sinabi ng Allah, siya ang una at ang huli, ang panlabas at panloob. Tapos sabi niya, at siya sa lahat ng bagay ang nakakaalam. Allahu Akbar. Tingnan niyo mga kapatid, ang una. Kaya alam na alam ng Allah subhanahu wa ta'ala ang tunay na pangyayari, pagkalikha ng mundo, pagkalikha ng mga tao. Hindi sabihin nila nag-ipon-ipon tapos sumabog, nagkaroon ng Big Bang, subhanallah. Paano yung sumabog? Sino nag-ipon para sumabog yun? Allahu Akbar. Siyempre si Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi sabihin mo pagkataon kasi yun. O kaya masabihin nila ang mga bakterya nag-ipon-ipon, mga amoeba, mga virus nag-ipon-ipon tapos naging tao, subhanallah. Ano mga isip nila yun? Bakit sasabihin nila, tapos sabihin nila, ang iba, sabihin nila, ng unggoy kasi yun. Ang unggoy, kung magpa-opera, gusto mo ba, galing ang organs mo sa unggoy? Kasi sabi mo, unggoy, ang pinagmulan mo, kunan natin yung mata ng unggoy, lagay natin sa mata mo, subhanallah. Kaya ayaw din nila. Kaya patunay yun, mga kapatid, na dito, kay Allah lamang tayo kumuha ng mga aral, kumuha tayo ng mga kwento. Kasi nga siyang una. Siya galing doon lahat. Alam na alam niya, saksi si Allah subhanahu wa ta'ala sa lahat ng mga pangyayari dito sa mundo. Kailan yan sumibol, kailan yan nauglaho, kailan lang yan lumabas sa mundo. Allahu Akbar. Kaya siya ang una kasi. Yun ang isa sa mga pinagkaiba
kasundo ng mga Muslim at hindi Muslim. Ang Allah ang una. Kaya siya ang saksi sa lahat ng bagay, mga kapatid. Kaya tapos sabi dito, siya ang huli. Kaya ang huli, ibig sabihin, dito sa mundo, mga kapatid, alam ng Allah subhanahu wa ta'ala ang paglaho ng mundo, ang pagkawasak nito, lahat-lahat ito mawawala. Kasi nga, siya rin ang huli. Ibig sabihin, makikita niya rin, mga kapatid. Kaya dahil doon, sinulat ng Allah subhanahu wa ta'ala at kagandahan pa, binalita sa atin. Sinabihan tayo ng katapusan ng mundong ito. Iyan isa sa mga pinagmamalaki natin na mga Muslim po tayo. Nalaman natin na ang mga mundo, itong mundo na ito ay wawasak, mayroong katapusan, mayroong palugit, mayroong pinaghahandaan pa na ibang kalawakan, ibang mundo. Allahu Akbar. Tapos siya ang panlabas. Ibig sabihin panlabas, siya ang nakakaalam sa lahat ng mga nasa panlabas, mga kapatid. Kasi inangkin niya siya ang panlabas. Ibig sabihin, lahat ng mga panlabas ng mga tao, katawan ng lahat ng nakikita natin, alam ng Allah subhanahu wa ta'ala. Siya rin ang panloob. Ibig sabihin, alam niya rin ang loob, mga kapatid. Sa loob ng iyong puso, alam yan anong nakakatagong mga lihim na katago dyan. Alam ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya yan, kasi nga siya sa lahat ng bagay ang nakakaalam. Allahu Akbar. Kaya yan isa sa mga alamin natin, mga kapatid. Ang Allah subhanahu wa ta'ala, siya ang nakakaalam sa lahat ng bagay. Alam ng Allah subhanahu wa ta'ala. Wala makakatago sa kanyang mga nilikha. Nakikita niya. May kaalaman si Allah subhanahu wa ta'ala. Sa lahat, kahit saan ka magtago, saan ka saan ka pumunta, alam ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya sabi niya dito, kadugtong sinabi ng Allah, "Walladhi khalaqa as-samawati wal arda fi sittati ayyam thumma istawa 'alal 'arsy." Ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas sama'i wa ma ya'ruju fiha wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, siya ang yaong lumikha ng mga kalangitan at kalupaan sa loob ng 6 na araw. Tingnan niyo, mga kapatid, dito patunay talaga yun na ang mundo, mga kapatid, nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala sa loob ng 6 na araw. Hindi natin alam kung anong katumbas ito sa oras. Kasi nga magkaibang oras Dito sa mundo, 24 hours. Pero sa atin, hindi natin alam ang tinutukoy dito. Basta nagbigay lang si Allah subhanahu wa ta'ala ng certain na araw. Sa loob ng 6 na araw, mga kapatid. Kayang-kaya naman ng Allah subhanahu wa ta'ala, lilikhain niya. Pero pinapakita niya ang kanyang karunungan dito, mga kapatid. Tingnan nyo, sa loob ng 6 na araw, lahat nakikita natin perpekto masyado. Hindi nag-apura si Allah subhanahu wa ta'ala. Kahit alam niya, pinapakita lang yun sa atin. Dapat hindi rin tayo mag-apura sa mga bagay-bagay. Kaya ang mga loob ng 6 na araw, yun. Tapos sa atin, hindi tayo naniniwala ng Diyos ay nagpahinga. Paniniwala yun ng mga hindi Muslim. Ang Diyos, hindi talaga siya nasalingan ng kapaguran o napuyat man o napagod o kaya nahilo, ano pa dyan nga, nagpapahina sa kanya. Hindi po. Ang Allah subhanahu wa ta'ala, ganun pa rin siya. Tapos sabi niya, pagkatapos ay pumaibabaw siya sa kanyang luklukan. Tingnan nyo, ganun na ganun, mga kapatid. Pagkatapos ng lahat na yun, pumaibabaw siya sa kanyang luklukan. Pumunta sa kanyang trono. Kaya hindi natin alam anong talaga, kasi ganun lang ang pagkasabi dito. Pumunta sa kanyang luklukan. Tapos kanyang nalalaman kung ano ang pumapasok sa kalupaan. Ninyo, lahat ng mga pumapasok sa kalupaan, alam ng Allah. Tinitignan niya. Minamasid niya lahat ng bagay. Kaya sabihin mo nagpapagod ang Diyos, a'udhu billah.
Magpakup-kup tayo sa kamangmangan na pinagsasabi ng mga hindi Muslim. Bakit yung sasabihin nilang Diyos nagpahinga, tapos nag-refresh pa, subhanallah. Puro kalokohan talaga. Kaya sa atin, hindi tayo naniniwala kasi si Allah subhanahu wa ta'ala, binabantayan niya, minamasid niya, binamatsyag niya ang lahat ng mga pangyayari sa langit at lupa. Tapos sabi dito alam ng Allah subhanahu wa ta'ala di mga kapatid, sabi dito, lumalabas, anumang lumalabas roon sa lupa, alam niya, bumababa mula sa langit, mga ulan, kahit ano, kometa, ano pa dyan, alam na alam din ng Allah. Tapos ang umakyat roon, alam na alam din ng Allah, mga anghel, mga ibon, ano pa dyan, mga umakyat doon, alam na alam ng Allah subhanahu wa ta'ala. Tapos sabi niya, siya ay kasama ninyo saan man kayo naroroon. Tingnan nyo, saan man kayo naroroon. Ganon ang pagkasabi dito mga kapatid. Sabi ng ibang mga ulama, ang kaalaman. Pero sa realidad mga kapatid, napapansin din natin na ang buwan, tingnan yung buwan, kahit saan ka mapupunta, kung matanaw mo, parang sumasama sa'yo. Kasi nga sa sobrang laki, yun ang dahilan doon sa sobrang laki ng buwan, kahit saan, di ba, napapansin natin yan kapag gabi. Kahit saan ka man naroroon, parang sumasama sa iyong buwan. Kaya ganoon na ganoon si Allah subhanahu wa ta'ala mga kapatid, sa sobrang lawak, sobrang laki ng Allah subhanahu wa ta'ala, tapos tayo liliit lang natin. Kaya kung saan ka magtago, saan ka na, ay parang kasama mo na rin ang Allah subhanahu wa ta'ala, kasi nga maliliit nga tayong mga nilalang, i-compare mo kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya ang dito mga kapatid, kaya yan isa sa mga patunay yan mga kapatid, na hindi tayo makakatago kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kasi nga saan man tayo naroroon, hindi mo kayang i-compare yan sa akala natin. Kaya ang iba, para mawala na lang sa issue, ginamit na lang nila na kaalaman. Nasa saan man kayo naroroon, sa kaalaman ng Allah subhanahu wa ta'ala. Pero sa realidad, hindi mo sa sobrang lawak ng Allah, yun. Kasi kahit nga ang mga ang trono niya, ikinumpir nga sa langit at lupa, parang parang mga singsing na itinapon sa mga buhangin. Sobrang lawak ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya yun, at si Allah sa anumang inyong mga ginagawa ang tagapagmasid. Kaya yun isa sa mga dahilan mga kapatid, kahit saan man tayo, kasi nga tinitignan tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Pinagmamasid ang ating mga pinanggagawa dito sa mundo. Kasi nga sa araw paghukom, tignan nyo sa araw paghukom, kaharap mo na ang Diyos, mga tuwiran ka pa talaga, magsisinungaling ka pa, magpapalusot ka pa. Kaya ang gagawin sa'yo, ipapasara ang iyong bibig, papasalitain lahat ng parte ng iyong katawan. Allahu Akbar. Kaya yun isa sa mga yung mga kapatid, isa sa mga pinakamatinding pangyayari sa araw na paghukom. Kaya hindi mo yan si Allah subhanahu wa ta'ala, kasi nga tagapagmasid talaga siya. Tinitignan niya lahat ng mga kinatawag nating al-basir. Tapos sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala mga kapatid, lahu mulkus samawati wal ard wa ilallahi turja'ul umur. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, sa Kanya ang kaharian ng mga langit at lupa, at sa Kanya magsisibalik ang mga bagay-bagay. Allahu Akbar. Magsisibalik ang mga bagay-bagay. Kaya lahat yun mga kapatid, bumabalik yun kay Allah subhanahu wa ta'ala. Sasabihin niya talaga yan. Lahat tayo, kaluluwa nga natin, bumabalik kay Allah. Natutulog tayo, di ba? Bumabalik ng mga kaluluwa natin. Ang araw din, bumabalik kay Allah. Kaya sa araw paghukom pa kaya, lahat ng mga nilalang niya, magsisibalikan kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kasi nga, ganun na ganun ang tunay na pangyayari. Ang tunay na pangyayari, wa ilayhil masir. Sa Kanya talaga ang patutunguhan. Tapos sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, sabi niya, yulijul layla fin nahari wa yulijul nahara fil layl wa huwa alimun bidatis sudur. Sabi niya, pinagsasanib niya ang gabi sa umaga. Tingnan niyo, pinagsasanib ng Allah ang
gabi sa umaga. Dati, hindi pa natin yan naunawaan, pero ngayon, high-tech na, may mga satellite na nakukunan lang, hindi lang picture, pagkos nakukunan talaga pa hanggang video, mga kapatid. Napapansin nila na kapag nagro-rotation na, doon na sinasaniban na lang ng gabi ang umaga o kaya umaga sa gabi. Kasi umiikot ang ating earth, na umiikot ang earth natin sa sun. Kaya nagkakaroon ng pag nag-iiba ang gabi at umaga. Parang sumasanib kayo, subhanallah, nakikita na yan. Scientific na yan, mga kapatid. May mga proof na yan, may mga katibayan na yan na nagpapatunay sa talatang ito. At sino naman nagsabi kay Paminsam ng ganito? Siyempre, ang lumikha ng langit at lupa. Alam na alam niya. Kaya yun isa sa mga patunay talaga, pinagsasanib ng law. Per word pa lang, pinagsasanib, tugma na tugma talaga, kapatid. Parang nagmix ka ng fruit juice, mag-produce mangga, bayabas, pinagsasanib mo. Ganun ang nangyayari sa umaga at sa gabi. Allahu Akbar. Tapos sabi niya dito, at siya ang maalam sa loob ng mga dibdib. Sa loob ng mga dibdib, yun ang puso ng tao. Doon nalalaman ng Allah subhanahu wa ta'ala kung siya ba ay nagsisinungaling, kung siya ba ay tapat, siya ba ay ikhlas para kay Allah subhanahu wa ta'ala. Tapos sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, mga kapatid, aminu billahi wa rasulihi wa anfiqu mimma ja'alakum mukhtalifina fi. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, at maniwala kayo kay Allah at sa kanyang mensahero. Kaya dito sa na ito, mga kapatid, ang kahalagahan ng mga mensahero, lalo na si Prophet Muhammad SAW, ay napakahalaga yan sa batas ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kung ikaw ay naniniwala kay Allah, dapat paniwalaan mo rin ang kanyang mensahero. Kasi nga ang mensahero, yun po ang mamamagitan sa mga tao. Sila makipag-usap kay Allah, tapos ipapaabot naman ng mga mensahero, lalo na si Prophet Muhammad SAW. Kaya hindi pwede ang mga tao dito umangkin, nakita nilang Diyos, nakapag-usap sila sa Diyos, o ano pa dyan, nag-revelation ang Diyos sa kanya, subhanallah. Napakalaking kasinungalingan, napakalapastangan na gawain po yan, mga kapatid. Dumadaan talaga yan dapat sa mga mensahero. Hindi lang kay brother, hindi lang sa sheikh, hindi lang sa mga may mga Holy Spirit raw, diba? Mga hindi ganoon, mga kapatid, dapat sa mensahero ng Diyos. At alam naman natin, ang mga mensahero ng Diyos may mga palatandaan yan. Katulad kay Prophet Muhammad Salam, na meron siyang palatandaan na siya po agsilyo ng mga mensahero. Dapat ganun. Tapos si Prophet Muhammad SAW hindi kumakain ng abuloy. Allahu Akbar. Hindi siya kumakain ng mga abuloy, mga sadakat, mga zaka. Wala, bawal na bawal sa kanya. Patunay talaga na mensahero si Allah, si Prophet Muhammad SAW. Tapos ito pa, mga kapatid. Sabi dito, wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlifina fiha. Sabi dito, at gumugol kayo mula sa anumang ginawa ay pinagkatiwalaan para sa inyo. Pinagkatiwalaan mga kayamanan, mga anak, ayun. Mayroon tayong dapat magbigay talaga tayo diyan ng sadaqah. Magbigay tayo kasi nga pinagkatiwalaan niya ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaya sabi dito, kakadugtong dito sabi ng Allah, kaya ang mga yaong naniwala mula sa inyo at nagbigay ay mapasa kanila ang malaking gantimpala. Allah Akbar. Kaya may kapalit pala kapag ikaw nagbibigay, ikaw gumugugol para sa landas ng Allah, may kapalit, malaking gantimpala. Alam naman natin ang malaking gantimpala, yun ang paraiso ng Allah. May mga ilog doon, 4 na klase ng ilog na dumadaloy sa mga ilalim nila. May ilalim doon. At magsisiinuman mga tao doon. Sa ilog ng gata, sa ilog. Lahat yun, mga malaking gantimpala kayo yun. Na hindi mo natatamasa dito sa mundo. Matatamasa mo doon sa paraiso ng Allah subhanahu wa ta'ala.
Tapos sabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa ma lakum la tu'minuna billahi wa rasul wa yad'ukum litu'minu bi rabbikum wa qad akhadha mitsaqakum in kuntum mu'minin. Sabi ng Allah, bakit hindi kayo naniniwala sa Allah habang inaanyayahan kayo ng mensahero upang paniniwalaan ninyo ang inyong Panginoon at sadyang kinuha niya ang inyong kasunduan kung kayo nga'y mga mananampalataya. Nagtatanong dito si Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bakit hindi kayo naniniwala sa propeta? Mga Hudyo, nandun na mga Hudyo. Tinatanong sila, bakit kayo inaanyayahan naman kayo ng mensahero? Napaniwalaan niyo ang inyong Panginoon. Mga hindi pa man nag-Muslim, tinatanong din sila ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kasi kaya nga sa araw paghukom, hindi ka talaga pwede magsisinungaling doon. Kapag umabot sa iyo ang mensahe ng mensahero, lalo na si Prophet Muhammad SAW na nagpahayag ng lahat ng mga revelasyon mula sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lahat yun, itatanong ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaya kinuha yung kasunduan, lalo na mga Hudyo dito mga kapatid, nagbigay sila ng kasunduan, nagpagtipan sa Diyos. Tulad kay sa mga Hudyo, di ba? Ang tuli kay Abraham, ang tuli. Kay Noah na naman nakita doon kay Noah ang bahaghari, o ano pa diyan. Basta nakipagtipan ka sa Diyos, ang unang tipan doon, sampahin nag-iisang Diyos. Yun ang unang utos, yung unang commandment yun eh. Tapos ikaw, hindi ka naniniwala. Naniniwala ka lang, may iba ka pang pinagtatambal sa Diyos. Subhanallah. Kaya, yun ang isa sa mga natin mga kapatid. Kaya sabi dito, sabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, walladhi yunazzilu ala abdihi ayatin bayyinat litukhrijakum minadh-dhulumati ilan nuri wa innallaha bikum laraufun rahim. Sinabi ng Allah, siya ang yaong nagpababa sa kanyang alipin. Tingnan niyo, sa kanyang alipin. Nagpapatunay talaga si Prophet Muhammad alipin din katulad natin. Pero may binigyan siya ng mga talatang malilinaw. Ibig sabihin, Quran, mayroong mga talatang mga malilinaw upang palalabasin kayo mula sa mga kadiliman tungo sa kaliwanagan. At sa katunayan, si Allah para sa inyo ay sadyang mabait na maawain. Allahu Akbar. Tingnan niyo mga kapatid. Ito isa sa mga patunay talaga na si Allah Subhanahu wa Ta'ala ay napakabait sa atin. Binigyan tayo ng propeta. Binigyan pang propeta ng kasulatan. Tapos ang kasulatan, napakalinaw kapatid. Malinaw na malinaw. Hindi ka pwede mangatwiran, hindi ka pwede sabihin mo na ganito. Hindi. Bagkos napakalinaw sa ang Quran mga kapatid. Kahit magbasa ka, maunawaan mo kagad. Kakaunti lang dyan ang malabo, pero halos mga kapatid. Malilinaw kasi ang iba, kailangan natin ng tafsir. Hingi tayo ng pagpapaliwanag. Pero kadalasan o karamihan, malilinaw talaga ang talata mga kapatid. Kaya ang purpose doon, palabasin tayo sa kadiliman. Tungo sa kaliwanagan ng Islam. Allah. Pero yun ang, kaya napakabait ng Allah. Lumikha siya mga nilikha para tayo gabayan, hindi pabayaan marigaw. Yun ang habag ng Allah. Yun ang kanyang habag at hawa-awa. Kaya sinabi rin ng Allah Subhanahu wa Ta'ala mga kapatid, wa ma lakum alla tunfiqu, bakit hindi kayo nagbibigay ng kawanggawa sa landas ng Allah? Kay Allah naman ang pamana ng mga langit at lupa. Hindi magkatulad sa inyo ang sino man ang gumugol bago ng pananakop at nakipagdigma. Sila magkagayon ay merong matinding antas sa mga yaong gumugol pagkatapos ng pananakop at makipagdigma. Ngunit silang lahat ay pinangakuan ng maiinam sa paraiso, at si Allah sa inyong mga pinanggagawa ang marunong.
Kaya ang nakakabatid. Kaya inshallah mga kapatid, sana dito sa sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ibahin talaga natin ang mga nauna sa paggawa ng kabutihan, lalo na mga sahaba. Ang mga nauna, yun, ang mga matitindi talaga yun, malalakas ang iman. Kaya wag mong kutsain mga sahaba mga kapatid. Wag nating gayahin mga Shia. Kinukutsa nila mga sahaba. Hindi nga, napakahirap yun sa time na yun before ng pagsakop sa Makkah. Hirap kayo ng buhay ng mga sahaba. Pinagtanggol nilang religion na walang-wala sila. Wala silang kayamanan. Wala naman silang mapapala. Bagkus ang kanilang hangad lamang ay makapiling si Allah subhanahu wa ta'ala. Iyon napatunay na malakas sa kanilang pananampalataya. Kaya inshallah, sana hanggang dito na lang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.